morning guys. Ayun, mata ko umandar na naman. So grabe ang sakit. Itaka yung ang green ko. Ito lang kasi itong kalahati ng mata. Ito yung kalahati ng ulo. Grabe ang sakit. Grabe ang init. Ayun. So, magkakape muna ako bago ako aakyat sa taas. Kasi alam nyo guys kung ano, dumating na yung stress sa buhay ko. And sabi niya sa akin, magbabakasyon daw siya for 2 weeks. Pero pagkagising ko ngayong morning, sabi ko, ba't may sapatos niya? Bakit may bag? Umuwi na pala yung bruha ko na amo. Stress yan sa buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, umuwi na. Kasi tiwasay yung bahay pag wala siya, promise. Pero ngayon, nandito na naman. Sakit na naman yung ulo ko kakaisip. Ang daming ganito, ang daming ganyan, bakit hindi nilinis, bakit ang hilig mag-checking. Kaya ayun. So, before I'm going up, gusto ko magkape kasi mamaya, ang daming kong labahan, ang daming habulos yata ng buong kabinet niya, binitbit niya. So, I'm going to eat my breakfast. And then, bago aakyat sa taas. So, yung mga hinugasan ko kagabi, liligpitin ko yan, dadalhin ko doon sa loob ng bahay. Kasi yung kusina, separate ito doon sa loob ng bahay. Kaya pahirapan din pag natuyo na yung mga plato, yan. Pag natuyo na yan, bibit-bitin ko yan, papasok doon sa loob ng bahay. So ngayon, ang problema ko, umatake yung migraine ko, sumakit yung kalahati dito. Tsaka yung kalahating mata ko, kasi cluster yung ko pag sakit talaga, as in sakit, na mas duduwal ka, masusuka, yung ganun. So, sabi ko, kain ako, kasi may gamot ako na kailangan kumain bago i-take yun. Tsaka may gamot din ako na inumin bago kumain. So, tinake ko na yon. Ang gagawin ko ngayon is kakain ako para mainom ko din yung isang gamot. So, nagtipla ako ng kape. Alam niyo ba guys, na nagmanakaw pa ako ng kape doon sa taas. Kasi yung mga kape niya, binibitbit niya doon sa taas sa second floor. So, ginagawa ko, pag wala siya, kumukuha ako. Bakit? Magdadalawang taon na ako dito. Di walang yan nagbili ng kape. Walang kape-kape. Ngayon, yun ginawa ko. Tapos, maglalagay ako ng asukal. 1, 2. Pero totoo lang, nasusuka na talaga ako kasi nag-iwala ko. So, yun guys, kape tayo. Kasi inom ako ng kape bago ako aakyat doon sa taas. Kasi pag umakyat ako at wala akong kain, para na naman ako matutumba. Yan. Tsaka alam niyo ba, yung kape ko dito, magdadalawang taon na ako, hindi talaga yung bumili ng kape. Pero ako, sarili kong bulsa. Pero pag as in, wala talaga akong bili, kumukuha ako sa taas kasi yung mga kape nila, dinadala nila dun sa taas. Yun, so mag-alas 8 na. Sige, for sure na pag nakita ako doon, matagalan ako kasi kailangan ko maglinis ng CR 2, yung kwarto 4. Pero as of now, tulog pa naman sila. So, yung CR lang at saka yung hallway muna linisan ko. At saka for sure, yung labahan ngayon, grabe, ang dami. Sumakit na yung likod ko. Wala naman po kasing problema sa laba. Kasi nga, 2 washing yan, automatic. Sasalang lang, sampay ganon. Ang problema ko is yung plancha. Kasi, di ba yung plancha mano-mano? Yung plancha hindi pwede take ng 1 hour to 2 hours. Lalo na pang maramihan, 3 hours. Isipin mo, nagpa-plancha ka, tapos kailangan mong huminto kasi nga, kailangan mong maglaba, and then, kailangan while galaba ka, nagluluto, ganun yung manage. Kaya pag nag-abroad kayo, Diyos ko, talagang yung utak nyo all the way gagana yan. Minsan kaya sa yung mga OFW, mas inuuna yung trabaho kasi minsan pag kain-kain konti, trabaho na naman. Kasi may mga amo talaga na masila na gusto
Gaya ng amo ko. Kaya dumating na yung, sabi niya 2 weeks daw siya. Eh, ngayon dumating na 1 week lang naman kasi umalis siya Webes. O ano ngayon, Webes, di ba? So, 1 week lang siya. Itong mga utak ng mga Arabo, hindi mo maintindihan talaga. Tapos, dahil daw, dinapay ko ako bibili. Gusto ko nang umuwi, kaso nga lang mahal yung ticket ngayon. Kasi for sure naman sa akin yung ticket, hindi yan bibili. Gusto ko na talaga magpahinga kasi as in pagod na pagod ako. Sa 5 months na lang matatapos na yung kontrata ko. Pero feeling ko talaga hindi ako makatapos. Grabe sakit na ng likod ko. Tapos always na umatake yung migraine ko. Ngayon nga, sakit-sakit. Nag-take ako ng gamot parang wala nang epekto yung gamot sa akin ngayon. So sabi ko nga, siguro padaanin ko lang yung sahod ko nung pag binigay. Kasi paano naman kasi yung sahod dito, konti lang talaga as in. So sabi ko, padaanin ko muna yung sahod saka ko magpaalam. If ever man na siyang bibilin ticket, hindi okay. Pero pag, I think hindi. Sa akin kasi, napaka-kuripot talaga niyan as in. Grabing kuripot. Kaya kung mag-a-abroad kayo, Diyos ko, pag-isipan nyo maigi, not only once, twice, thrice, but ang dami-daming isip ilagay nyo dyan, o pa-abroad ako, hindi, kasi hindi mo talaga ang abroad is sugal. Hindi mo alam kung anong dadatnan mo dito. So kapag nag-abroad ka, talagang lahat ng diskarte. Alam nyo ba, nung unang dating ko dito, kasi ito yung second house na natin nag-arkila sila doon sa may Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah naman ito, pero Alda ito doon sa Al Akmar ba yun? Dati nung dumating ako doon, alam niyo ba, pagpasok ko ng kitchen, wala talagang kalaman-laman. Sabi ko sa isip ko, unang-una talaga, kuripot talaga. Buti na lang that time, ang dami kong pagkain talaga galing ng Pilipinas. Bumili ako ng dilata, ng mga pansit kanto, ng mga biskwit, Milo ko. Bumili ako. Yun nakasurvive hanggang 1 month yun, hanggang sa nakasahod ako. At alam niyo ba, yung unang pumasok sa isip ko, kasi nga walang day off, diba? Tapos malayo pala doon ng tindahan. So sabi ko, kailangan ko makuha yung number ng tindahan kasi pwede naman ako mag-deliver. Kaya nga dumating ako dito, ang taba ko ngayon, ang payat-payat ko, grabe. Kaya nga doon sa mag-a-abroad, talagang tibayan ng sarili. Tsaka pagkain talaga, sa abroad talaga, ang unang-una talaga pagkain. Kasi ang dami-daming trabaho dito pag walang pagkain, Diyos ko. Pag mahina talaga ang loob mo, wala, bagsak ka. Yung unang hinagilap ko is yung number ng tindahan kasi sabi ko, pag may number na ako, tatawag lang ako, mag-deliver pag gutom ako. Kasi nga as in walang pagkain. Yung unang dating ko pa, yung isang piraso ng karne, as in yung maliit na piraso, yung pinaluto sa akin, tapos 5 silang kakain. Ikakat ko lang daw ng maliit-liit na maliliit. Diyos ko, sabi ko sa sarili ko, ano ba ito? Kung gaano kagalante yung dati kong mga amo, ako siya na makakuripot nito. Diyos ko, kaya doon sa magbabalak ng mag-abroad, ano kayo, mag-isip kayo not just only once, twice, or thrice, but many. Dapat pag-isipan yung maigi at handa kayo sa sarili ko. At ito advice ko, doon sa mga gustong mag-abroad, especially sa dito sa UAE, sa Dubai, I'm not saying this one for everybody, but just for in case, no, mas mabuti na yung advance tayong mag-isip na mas mabuti magdala kayo ng pagkain nyo kasi hindi nyo naman kilala yung magiging amo nyo, di ba? O malay nyo, yung danatnan nyo, kuripot pala, walang pagkain sa loob ng kusina, ganito, ganyan. At least makasurvive kayo ng 1 buwan. Kasi 1 buwan, hindi naman pagdating nyo, may sahod naman kayo, di ba? Hindi naman ganun. So kailangan advance kayo mag-isip. Tsaka damihan nyo, bumili kayo ng mga gamot nyo kasi Diyos ko Lord, as in, grabe. Tapos nung nalaman ko pa sa agency, nung nagpabalik kasi ako ng agency kasi nag-away kami, ang sabi pa niya, ang sabi pa ng agency, kasi pinanyuro ako ng amo ko kasi nga may migraine ako, diba? So, ang sabi ng amo ko, kasi pinanyuro ko yan ganito, ganyan. Tapos sabi ng agency, pinanyuro ka pala ng amo mo. Sabi ko,
Madam, dapat obligasyon niya yan, sabi ko sa kanya. Eh kasi nga, employer ko siya. Tapos, di ba may medical insurance kami dito? Alam niyo anong sabi ng agency? Wala daw medical insurance dito sa UAE. Yun, nakarecord yan sa akin na sa telepono ko. Sinabi talaga nila. Kaya, alam niyo kung bakit? Imbes na yung agency papanig sa atin.